In Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Kung saan mo kinuha ito? Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. I apologize for saying the word tanga in my post. Kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay nyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Being the chairman of the Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted with your statement. That is my truth. Those are my opinion. Anyway, again, Ikaw ang I sumunod, apologize. Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumunod eh. apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies. mo yun eh. Okay po. Tanga po ako, sir. Do you have the power to delete this unlawful, malicious, libelous post? You may have a hard time defining exactly where to draw the line between something that is fair criticism and or libelous or defamatory under local law. As we have heard, Facebook Philippines does not control the platform, nor does it handle content regulation or policy enforcement. This makes it difficult for Filipinos to seek timely and effective recourse when harm occurs online. It's a matter of accountability, Mr. Chair, not just for regulation, but for the protection of the Filipino people. And because of such, the posting of false information and misleading news, the content that harms not only the subjects of the questionable post, but also the public trust in state institutions should not be tolerated. Would you agree with that also? Okay, I want to answer this question carefully. My question was very simple. It's answerable by yes or no. Investigasyon, pagsingil, pananagutan. Problematic ganun po ka grabe yung fake news to a point that a certain public official may believe in that distorted information. Wala akong katotohanan nun. We're only going to run after the purveyors of fake news. Yes or no? Do you have the document? Under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none. This seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung State of China. Yes, sir. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Buking na ang kawalang hiyaan mo, Jay Tariela. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. TRICOM 19th Congress. The fight against fake news has begun. Pero hindi lang ito laban ng TRICOM. Laban ito ng taong bayan. Makiisa, makialam, manindigan. Mahirap talaga itong laban na to. Pero nag-start pa lang po tayo. And unfortunately, today will be the last hearing for this issue. And we hope that the 20th Congress will continue the fight. And even our mga resource persons will be cooperating with this fight. Kahit ako nung pinapanood ko yung yung deep fake kay Mr. Ramon Ang, kanina when I was reviewing it, akala ko totoo. So, nakakagulat lamang na 0.01% lamang ang nakakapag-analyze kung ano ang tama at mali.
and the majority of our Filipino people believes that yung kanilang nakikita ay hindi totoo. Anyway, the chair would like to recognize Secretary Aguda of the ICT, and afterwards, si Secretary Ruiz naman of PCO. But for the meantime, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Eddie Bong Plaza online, and Congressman Manuel Raul Manuel. So, Secretary, you are now recognized, please. Mr. Chair, members of the TRICOM, everybody, magandang umaga po. Maiksi lang po yung babanggitin ng DICT. Tapos mamaya po, pag nagkaroon ng pagkakataon, i-update po namin kayo dun sa latest na breakthrough namin with Meta. So, marami na pong nasabi tungkol sa fake news. Bayaan nyo pong bigyan ko naman ng explanation kung bakit importante nga po sa normal na kababayan po natin. May mga example po tayo kung bakit masama ang fake news maliban sa politika at saka national security. Ito yung mga pang-araw-araw na nararanasan nila. Una, na-scam dahil sa maling impormasyon. May mga Facebook posts na nagsasabing sa halagang 20 pesos lang na puhunan, kikita ka ng 5,000 araw-araw. Marami po yan. Nakikita po natin sa mga feeds yan. Marami pong Pilipino, lalo na ang mga naghahanap ng dagdag kita, ang nahuhulog sa mga peking promo. Yung iba dito, dadaling ka sa gambling, illegal, at dadaling ka sa mga fake investment sites. Tulad po nung pinakita kanina sa video. So nawawalan sila ng pera, minsan nawawalan ng data, at ang masakit dyan, nawawalan na sila ng tiwala sa financial system dahil sa ginagawa na to nung fake news. Pangalawa po, nagkakalat ng takot at galit. Ako po ay nabiktima na rin ng fake news. Siguro karamihan sa atin dito nabiktima sa fake news. Minsan iisipin mo, pag-aaksayahan ko po ba ng panahon? Parang hindi na eh. Pero pag hindi mo naman pinag-aaksayahan ng panahon, yung mga kamag-anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, sila naman yung nagpapanik para sa atin. So, example lang po, may kumakalat na balitang isang e-wallet, magsasara na. O may libreng ayuda, basta i-click mo lang. Alam niyo po, nung nasa bangko ko, marami kami nakikita ganyan, yung mga clickbait ba? Pero sa likod nan, phishing sites. Ito po, Mr. Chairman, Your Honors, ito yung kinukuha yung mga password nila. Tapos saan po darating yan? Makukuha yung OTP, tapos makikita mo, mauubos na lang yung e-wallet ng mga tao. Fake news po ang ginagamit dyan. Isa pa ay ginagamit na panira ng kabuhayan. May iba po tayong masipag na mga nagdi-deliver sa bahay-bahay, yung mga parcel delivery. Minsan sinisira ng fake news yung kanilang reputation. Nawawala ng pagkakakitahan. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Ito po, marami rin to, pang-apat, nagpapakalat ng maling legal o gobyernong approved na gambling. Nakikipag-isa po kami sa mga platform providers at saka sa telco, kasama ng PAGCOR at PCSO. Nangyayari po kasi hindi lantaran yung illegal gambling. Minsan kinukuha nila yung mga miyembro sa Facebook. So pag nakuha yung miyembro sa Facebook, dinadala sa mga illegal sites. So sa amin, ang fake news ay equivalent po yan sa panlilinglang, equivalent po yan sa krimen. Sa DICT naman po, ano yung ginagawa namin? Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Isa po dun sa mga hackathon namin, may gawang Pilipino. Matatalino po yung mga bata. Gumawa sila ng sistema na pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Gawang Pilipino po yan. Sana tanggapin ng Meta. Nakikipag-ugnayan po kami sa mga social media platforms. Alam niyo po, Mr. Chairman, members of the TRICOM, kahapon po sa opisina namin, in preparation for this TRICOM, kasi gusto namin, lagi kaming handa, pinatawag po namin si Kumu. Si Kumu po is a social media platform na gawang Pilipino rin. Maayos po yung kanilang mga pulisiya at patakaran. Dumating po ang Google na nandito rin po ngayon sa atin.
dumating po ang TikTok. Tapos dumating din yung Meta na nagpapatakbo ng Facebook. Doon nagkaroon po kami ng breakthrough sa usapan namin na susubukan nila mag-propose ng mga measures para i-improve. Siguro, kailangan i-acknowledge po natin yung mga talagang nag-cooperate na matindi. Unang-una na dyan si Kumu. Kung ano man ang sabihin ng gobyerno, susunod sila in terms of protecting truth. Si Google, nagsabi na rin po. Si TikTok po, nagsabi na rin po. Si Meta, kaninang umaga lang po sumagot sa amin. So, mahalaga po yung usapin na to. Doon po tayo sa update sa Meta. Si Meta po, sumulat sa amin ng formal. Ang sabi nila, i-implement nila isang mekanismo na tinatawag nilang demotion. So, pag naalala nyo po sa Facebook feed, dyan po marami yan eh. Pumapayag na sila ngayon na kapag CICC o PCO o any duly authorized authority ng gobyerno, pagka nagpadala kami sa kanila na ito po, fake news to, they will demote in their feeds. Meaning, hindi naman totally mawawala, pero mababawasan. Malaking bagay po yon. And we acknowledge naman na sumagot si Meta. Although sa amin, ang mas gusto namin ay isang masusing regulasyon para talagang hindi na ba reactive yung pag-attend sa fake news, proactive na. So, sana po, during this hearing, makabigay kami as resource person ng additional information to the TRICOM in order for the TRICOM to craft the necessary laws to better protect the country from fake news. Dahil talaga pong nakakasakit po siya. Maraming salamat po. Yeah, Secretary, rest assured naman na patatawag kayo because we have already drafted some measures, but of course yung mga insights ninyo kailangan po. Baka members would like to ask some question kay Secretary before we proceed with Secretary J. Ruiz. Ako kasi may tanong lang ako. Kasi kanina may sinasabi kayong demotion. Ano yung demotion na mangyayari doon sa content creator na yun? You have agreed with the platforms that there is a certain demotion on the violation of sa fake news. Ano yung demotion? Parang mangyayari po noon, Mr. Chairman, hindi mo makikita ngayon sa newsfeed. Tapos magkakaroon sila ng pending review. Tapos i-review pa daw nila. So parang baliktad. Dati kasi tinatanggal nila after review. So ngayon, pag may competent authority na nagsabi na, baka fake news yan, i-demote muna nila. Tapos i-review nila. Parang ganon. And okay, naintindihan ko na yun. So meron ka rin binanggit about the Filipinos who are equipped with detector ng mga fake news. Can you kindly tell us and all the Filipinos na ano po ba yung mechanism nung nade-detect nila yung fake news? Gaano ang elemento ng oras na na-detect po nila yon upon uploading of that content? Gaano katagal na nalaman niya na fake news yon? Mr. Chair, yung pong startup na yon, dalawang batang Pilipino po, mga 25 years old lang after college, pero matalino. Galing po sila ng San Carlos sa Cebu. Nag-join sila ng hackathon, ng OpenGov Hackathon 2 weeks ago na inisponsor ng DepEd, tapos nandun din po si DICT to judge. Yung mechanism po nila, gumamit sila ng AI, tinitignan yung mga web. Tapos may algorithm sila para malaman kung fake siya o hindi. Ang kagandahan, Mr. Chair, nung kanilang system, dahil Pilipino yung gumawa, yung bang lengguwahe natin, yung konteksto natin, pinasok nila doon. Mabilis nila madidetect. So habang tinitignan nila yung web, kung ano yung mga fake news, madidetect nila. Kaya kami nakikipag-cooperate sa kanila para pag na-detect nila, bigay ka agad sa CICC. CICC naman, babato namin kaagad kay Meta o kay TikTok or yan po isang technical solution na binubuo namin ngayon. Ang kailangan lang is cooperation from the platforms na i-open up nila yung platforms nila to our... Kasi mahirap yung gagawa pa kami ng memo. Tapos isusulat. Yeah. Tatagal pa yun eh. So, Secretary, in other words, you will have a working relationship with all these platforms regularly, once a week, mga ganyan po ba? Para at least talagang namomonitor natin yung mga fake news. And all together with this Filipino inventor of the detector or detection of the fake news. Are they going to be involved? Well, sa may-ari ng YouTube, di ba, dito, Google. So,
are you considering the proposal of Secretary Agudo about the detection of the fake news by these Filipino inventors? Mr. Chair, we work closely with the DICT under the leadership of Secretary Aguda, and we will continue to collaborate closely on this issue. All right, thank you so much with that answer. So somehow probably magkakaroon po ng peace of mind yung ating pong mga kababayan somehow, no? But the power of this committee or the next committee, no, on the 20th Congress is to the power of oversight. And I hope that under the leadership of Speaker Martin Romualdez, I'm pretty sure that this oversight power will be observed by this 20th Congress. And rest assured that we will have the 100% support on this endeavor that you have initiated. Congressman Barbers, you were raising. Yes, thank you, Mr. Chairman.